Blessed morning, everyone. Sige po, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at ihanda po natin ang ating mga sarili na tayo po ay sama-samang magpupuri sa ating Panginoon. Tunay nga na, sabi nga po doon sa awit 133 verse 1, napakaganda at kaiinang pagmasdan na ang magkakapatid ay sama-samang nagpupuri sa ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, tayong lahat po ay sama-samang magpupuri, sama-samang itataas ang pangalan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Gandang pagmasdan tayo nag-aawit.
Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa cross ng Kalbaryo. Salamat sa iyong pagmamahal, O Lord God. Hallelujah. Krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasal, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwakil, ako'y malaya na sa'yo ang papuri.
karapat-dapat na ihayag. Wala akong ibang itataas kundi ikaw, Panginoon. Wala akong ibang sasambahin ng oras ko at panahon, dahil ikaw ang nagbigay sa amin ng walang hanggang buhay. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba, sa kapangyarihan mo kami ngayon namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus, dahil ikaw, O Diyos, karapat-dapat, karapat-dapat ka. Wala akong iba itataas kundi ikaw, Panginoon. Wala akong ibang sasambahin ng oras ko at panahon, dahil ikaw ang nagbigay sa amin ng walang hanggang buhay. Sabay-sabay natin awitin ang papuring ito sa ng Diyos natin ay karapat-dapat na sambahin. Sa kapangyarihan mo kami ngayon namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus, dahil ikaw, O Diyos, ay karapat-dapat, karapat-dapat ka sa aming pagsamba, sa kapangyarihan mo kami ngayon namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus, dahil ikaw, O Diyos, ay karapat-dapat, karapat-dapat ka na maging Panginoon sa lahat ng panahon. Sa dalangin namin ay tumutugon, karapat-dapat ka sa aming pagsamba, sa kapangyarihan mo kami ngayon namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus, dahil ikaw, O Diyos, karapat-dapat. Minsan pa awitin natin. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba, sa kapangyarihan mo. Come on, church. Taas natin ang ating mga kamay bilang papuri sa Panginoon. Pagkat ang Diyos natin ay karapat-dapat na purihin, itaas, sambahin at ihayag. Sama-sama nating awitin. Dahil ikaw, O Diyos, karapat-dapat. Minsan pa, karapat-dapat ka sa aming pagsamba, sa kapangyarihan mo kami ngayon namamangha, at
karapat-dapat na maitaas, maihayag sa aming mga buhay. Dahil sa pag-ibig mo, Panginoon, kahit kami hindi karapat-dapat, Lord God, ay binigay niyo po, Lord God, ang inyong sarili, Lord God. Niligtas niyo po kami, Panginoon, at naranasan namin ang wagas at dakila niyong pag-ibig. Kaya't habang kami nabubuhay, Lord God, habang kami mahininga, Panginoon, Ikaw ay itataas, Ikaw ay aming papupurihan, Panginoon, pagkat Ikaw nga lang ang karapat-dapat. Amen! Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Amen. Lahat ba tayo ay na-blessed? Amen. So nakikita ko na talagang blessed tayo dahil ang iba sa atin nakangiti. Praise the Lord. So magandang umaga sa lahat at magandang umaga rin dito sa mga nanonood sa ating live streaming sa Facebook page ng Christ Green Pasture Ministry International. Praise the Lord. So, I believe na lahat po tayo ay pinagpala ng ating Panginoon. And for sure, tayo po ay patuloy na nananalangin. Not only for ourselves, but also for others, and much more also sa ating bansa. At napakabuti po ng ating Panginoon dahil ang Panginoon po may kakaibang kapamaraanan para yung panalangin natin sa ating Panginoon ay mabigyan ng kasagutan. Lalong-lalo na sa nangyayari sa ating bansa. Aware ba po tayo? Gising ba po tayo dito sa mga pangyayari sa ating bansa? Magbibigay po ako ng isang picture. Kita niyo po yan. What about money? What's in your mind? Kung kayo po ay nasa harapan ninyo, ano po ang nasa isip ninyo? Nasa harapan nyo po yan. Nyo, ang nag-iisa. Ano ang nasa isip po natin? Hoops, alam ko kung ano nasa isipan natin. Pero, I believe lahat po tayo may iba't ibang iniisip kung tayo ay nasa ganyang senaryo. Maaring sinasabi natin, sana makakuha man lang ako ng isang bundle para sa akin. Amen ba? Sana kahit na hindi lahat yan, kalahati man lang nasa akin. Okay. So, ano po ang pumapasok sa isipan ng isang tao? Ang pumapasok sa isipan ng tao ay yung bulong sa kanya kung ano ang kanyang dapat gawin. Ngayon po, ang mensahe po ng ating Panginoon ay hindi lamang po para sa mga mananampalataya, kundi para sa lahat po. Sapagkat gusto ng ating Panginoon that we must have victory over temptation. Victory over temptation. Sapagkat hindi po mangyayari na ang mga bagay-bagay na ayaw natin makita ay nangyayari. Dahil nga po sa mga bulong ng kaaway, temptation. So, inaanyayahan ko po ang lahat sa pagbasa ng ating verse, ng ating passage na tumayo. So, praise the Lord. Medyo mahaba po ito. Ang passage po na binigay ng ating Panginoon ay
nasa Luke chapter 4 verse 1 to 15. Halaw po ito sa New King James Version. Samahan niyo lang po ako sa pagbabasa sa salita ng Panginoon so that we may give reverence sa ating Panginoon. Then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, being tempted for 40 days by the devil, and in those days he ate nothing, and afterwards, when they had ended, he was hungry. And the devil said to him, "If you are the Son of God, command this stone to become bread." And the devil said to him, "All this authority," praise God. But Jesus answered him, saying, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word of God." Then the devil, taking him up on a high mountain, showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said to him, "All this authority I will give you, and their glory, for this has been delivered to me, and I gave it to whomever I wish. Therefore, if you will worship before me, all will be yours." And Jesus answered and said to him, "Get behind me, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve." Then he brought him to Jerusalem, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down from here, for it is written, he shall give his angels charge over you, to keep you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone." And Jesus answered and said to him, "It has been said, you shall not tempt the Lord your God." Now, when the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time. Jesus begins his Galilean ministry. Then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee, and news of him went out through all the surrounding region. And he taught in their synagogue, being glorified by all. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagpapala mo ng inyong banal na salita. Maraming salamat because we know that the Holy Spirit has been hovering in this place. Maraming salamat sapagkat ang karunungan mo ay patuloy na ipagkakaloob sa amin upang makita namin yung profoundness ng inyong salita. Maraming salamat, Panginoon. Bigkisin mo po kami, Panginoon, ng karunungan na nanggagaling sa inyo. At maraming salamat. Binabalik namin sa inyo ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsasabi ng Amen and Amen. Maraming salamat po at tayo po ay makakaupo na. Amen. So, ito po ang mensahe sa atin ng ating Panginoon. Victory over temptation. At isang napakagandang bagay po na dapat matutunan natin bilang isang mananampalataya. Ang ating Panginoong Hesukristo, bago siya magsimula ng kanyang ministry, ay kinakailangan ma-prepare niya yung kanyang sarili. There is a need for him to prepare himself sapagkat kinakailangan maging prepared bago sumabak sa ministry. Parang tayo yan. Parang tayo, kung halimbawa nasa ibang lugar at dahil ginamit tayo ng Panginoon Diyos doon, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na pag-uwi ko sa amin, ako'y maglilingkod sa inyo. Prepare ka ng Panginoon sa ibang lugar, and at the same time, umuwi ka dito, you must also prepare yourself.
Dahil alam natin, marami tayong challenge at marami tayong trials na kakaharapin. So, it is very essential that before we can live and minister for God, we must have victory over temptation. Ang temptation kasi nasa ating kapaligiran lang yan. Okay. At in our passage, ang ating Panginoong Jesucristo confronted temptation and Jesus reveals what lies behind each temptation and how to conquer it. Kinakailangan, hindi tayo ang makonquer ng temptation. Kinakailangan makonquer natin ang temptation. Sapagkat pag tayo ay nakonquer ng temptation, hindi na tayo makapaglilingkod sa ating Panginoon at magiging mahina tayo sa ating pananampalataya. Ang sabi doon sa verse 1 and 2, sabi doon, Then Jesus being filled with the Holy Spirit returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, being tempted for 40 days by the devil, and in those days he ate nothing, and afterwards when they had ended, he was hungry. So, ang ating Panginoong Jesucristo, sabi dito, he was filled with the Holy Spirit. So, there is a need that the Lord Jesus Christ must be prepared to serve God. Sa atin po, mananampalataya, we must have preparation sa ating sarili kung gusto natin maglingkod talaga sa ating Panginoon. Okay. Ano ang dapat i-consider ng ating Panginoong Hesukristo in preparing Himself in serving God the Father? He must consider God's plan. Ang plano po ng ating Panginoon Diyos kung bakit isinugo niya ang ating Panginoong Hesukristo, Jesus Christ has a great plan and purpose sa humankind. Mayroon pong plano ang ating Diyos Ama kung bakit ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. So, Jesus Christ should totally be committed to carry out God's plan no matter what happened. And that God's plan is on the cross. Sa cross yan. The way of sacrifice and suffering in order to help others. Ngunit, ang ating Panginoong Hesukristo, He needed a strong moment of victory to show that He could conquer the temptation. Kinakailangan makonquer niya yung temptation. At kinakailangan yung plano niya ay maipatupad at kanyang magawa during the time na pinagkaloob ng Diyos Ama na siya ay manatili dito sa mundong ito. Second, he need to have a personal need to be strengthened. So, sa atin, ang mga mananampalataya na magsisimula ng gawain, kinakailangan tayo po ay filled with the Holy Spirit. Yan ay kung kilala po natin ang Holy Spirit. And I believe each one of us, being the children of God, knows what is the Holy Spirit and who is the Holy Spirit. Jesus Christ's preparation involved a personal need for strength and assurance. He had to struggle against temptation to become tough and strong. Kinakailangan ang ating Panginoong Hesukristo ay magkaroon ng strength. He should be tough, tulad natin, mga mananampalataya. Hindi po tayo double-minded, atras, abante. If we have a plan, then pursue for the plan. Kinakailangan
fixed and we must be steady on the plan. Kung maglilingkod ako, Panginoon, sa inyo, maglilingkod ako sa inyo. Wala pong bawian yan, lalong-lalo na if you commit a vow sa ating Panginoon. Sayang po kung hindi natin tutuparin yung vow natin sa ating Panginoon. And the very essentials na sinasabi po natin in preparation is that we must be filled with the Holy Spirit. Ang ating Panginoong Jesucristo, He is full of the Holy Spirit. At yan po ay alam natin sapagkat siya po ay nabautismuhan sa River Jordan. He was baptized in the Holy Spirit. Na si John the Baptist ang nagbaptize sa kanya. Kung kaya't the Lord Jesus Christ was full of the Holy Spirit, and in the Spirit, in His Spirit, He was led by the Holy Spirit doon sa wilderness. Doon sa wilderness, He needs to spend alone with God. Bago magsimula tayo ng ministry ng ating gawain, we must spend alone with God. Kinakailangan, we must pursue that we may be strengthened on every trials and every test that happened to come to us. Kinakailangan po maging tough ang isang mananampalataya tulad ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo, ang pinaka-importante dito, Jesus Christ fasted for 40 days. Na kung saan sa kanyang pananalangin, sa kanyang pagfa-fasting, ito ang absolute essential na preparation niya because he will pursue a great work for God. Hindi po naiiba ito doon sa ating dapat na gawin bilang mananampalataya. Lalong-lalo na ang kakaharapin natin dito sa mundong ito ay punong-puno ng tukso at temptation. Sa kaliwang tenga, sa kanan ng tenga, sa ating nakikita, everything around us, there is full of temptation. Kahit na nga tayo nag-iisa, nandoon pa rin ang temptation. What is temptation? Perirazo in Greek. The word temptation is used here in both a good and a bad sense. So, dalawang klase pala yung temptation na yan. So, good sense, it means to test, to try, to prove. At kung bad sense, it means to tempt, to seduce, to entice, and to pull someone from God to commit sin. And that is if you yield to that temptation. If you yield sa temptation, then you sin against God. But sa pagkakataon ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay tinempt, it makes Him tough and He makes Him strengthened, tried and proved, so that He will be reinforced and He will be purified mostly of upang sa ganon ay makapag-focus siya doon sa gawain, sa ministry na pinagkaloob sa kanya ng Diyos Ama sa langit. So, hindi lahat ng temptation ay masama. But then, every temptation is around us. That we, as children of God and as Christian, must know how to overcome temptation. Bibigay po ako sa inyo na isang example. Halimbawa, ikaw ay isang Kristiyano, may passion ka na maglingkod sa ating Panginoon. Na sinimulan mo ng
pag-aaral ng salita ng Panginoon, and you want to pursue na ang Panginoon i-bless ka para magkaroon ng church. Ngayon, ito dumating isang kaibigan mo. Hindi mo gaano kaibigan, but then nakilala mo lang. Nag-o-offer sa iyo ng malaking halaga ng pera. A great amount of money. Ang sabi ng kaibigan mo, meron akong i-offer sa iyo na great amount of money. Ito, pwede mo itong gamitin sa desire mo kung gusto mong makatulong sa iyong community, sa iyong barangay. Ito, ibibigay ko ito sa iyo, ipagkakauloob ko ito sa iyo, wala kang dapat bayaran sa akin. So, yun magbibigay, hindi gaano kilala, at yung nagbibigay ng amount doon sa isang tao na yon ay hindi niya alam kung saan galing yung pera. Ngayon, ito ang tanong, kukunin mo ba yung pera? Kukunin niyo pera. Ayaw niyo sumagot. Amen. Alam niyo po, ganito. Kung ikaw po ay wala kang shield sa sarili natin, at dahil pera yan, kukunin mo yan. But if you have a shield, mayroon kang pananggalang, lalong-lalo na mayroon kang Kristo sa puso mo, hindi mo kukunin ang pera na yan. Bakit? Because nasa bottom root ng isang tao, yung tinatawag kung ano ang passion at kung ano ang kanyang appetite. Nandito po sa puso niya. Kung yung passion at appetite niya ay totoong makatutulong siya doon sa kanyang gustong tulungan, without any cost, kukunin niya yung pera niyan, no matter saan galing yung pera na yan. But if we have a shield, meron tayong pananggalang, nasa atin ang Panginoong Jesucristo. Ang perang ibinibigay sa atin, hindi natin pera. Hindi mo alam kung kanino yung pera na yon ibibigay sa iyo. Hindi mo dapat kunin ang pera na yon. Lalong-lalo na for the interest of that person na nagbibigay ng pera sa iyo. Bakit po? Sabi sa James 1 verse 14, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and entice. Sabi sa Mark 7:20 verse 23, he went on, what comes out of a person is what defiles them. For it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from inside and defile a person. If the bottom root sa isang tao, makikita po yung passion, makikita po yung kanyang appetite doon sa pagtanggap niya ng pera. Wala pong dahilan na kinakailangan na idahilan niya, kundi yun ang passion niya, matanggap ang pera, tatanggapin niya po yun. But then, if we have the Lord Jesus Christ, yung pera na yun, hindi natin alam kung malinis, hindi natin alam kung kanino galing yung pera na yon, and much more, hindi sa atin yon. Hindi po natin tatanggapin yon. At yun, ang dahilan nun ay pera. Sapagkat ang pera po, kadalasan, siya po ang nagmamaniobra sa tao.
Siya po ang nagiging master ng tao. So, God cannot be tempted with evil. Ang sabi doon sa James 1 verse 13, when tempted, no one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Ang temptation, alam po natin kung kanino galing. Ang temptation ay galing sa ating kaaway, galing kay Satan, sa devil, and his cohorts. Kung kaya't kinakailangan po, we must know how to overcome temptation. Ito pa pang isa na dapat po nating malaman. Ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po iba yung temptation na natanggap ng ating Panginoong Jesucristo. Okay. Sabi sa 1 Corinthians 10:13, sabi dito, no temptation has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear, but when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Dito, makikita po natin ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos sa atin. Ayaw ng Panginoon Diyos na pabayaan niya tayo. If we are tempted, sino ang gumagawa ng paraan para tayo ay maka-escape doon sa temptation? Walang iba, kundi ang ating Panginoon Diyos. Siya ang tumutulong sa atin. Sabi sa Hebrews 4 verse 15, for we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet He did not sin. Nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo dito sa mundong ito na walang bahid na kasalanan. Because the Lord Jesus know how to overcome temptation. At ang temptation, yung tulad ng sinasabi ko, ay nasa kapaligiran lang natin yan. It depends on us, on how we see that temptation. Kung paano natin kinukonsider yung temptation na yan. If we yield, then we sin to God. Napakahirap po. Kung tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, ihanda na po natin ang ating sarili. Sapagkat yung temptation ay pare-pareho sa atin, sa bawat isa. Lahat po tayo nakakaranas ng temptation. Hindi lamang po natin alam kung ano ang degree ng temptation na nararanasan ng isa sa bawat isa sa atin. But Jesus Christ understands temptation. He was tempted to all points just as all men are tempted, yet He never sinned. Ito po ang kabutihan ng ating Panginoon Diyos na sa kanyang panimula ng ministry na siya ay tinempt, siya po ay hindi bumigay. So tingnan po natin yung unang temptation. And the devil said to him, if you are the Son of God, command this stone to become bread. But Jesus answered him, saying, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word of God. Okay. So, ano po ang dating nito sa atin? Temptation to meet the necessities of life. Kadalasan, yung temptation dumarating sa tao, lalong-lalo na sa mga pangangailangan. Okay. Dito, sa pagkakataong ito, si Satan, tinutukso ang ating Panginoong Hesukristo na yung bato gawin niyang tinapay. Sapagkat during that time, ang ating Panginoong Hesukristo, He is in fasting, at dahil nga nasa fasting, natural, walang laman ng tiyan at nakakaranas ng gutom. So, ang sabi ng diablo, if you are the Son of God, command this stone to become bread. Unang-una po, wala pong karapatan si Satan, yung diablo, na
magbigay ng command sa ating Panginoong Hesukristo. Na gamitin niya yung kapangyarihan niya para sa kanyang sarili. Tatandaan po natin, ang ating Panginoong Hesukristo, nandito sa mundong ito, hindi para doon sa kapangyarihan na meron siya because He was filled with the Holy Spirit and He was empowered by the Holy Spirit. Yung kapangyarihan ay hindi niya dapat gamitin para sa sarili niya. Ang kapangyarihan ay dapat niyang gamitin para sa tao. At hindi para sa kanyang sarili. So, Jesus would have been misusing His power by using it in a illegitimate way. Kung halimbawa, nag-yield ang ating Panginoong Hesukristo, ibig sabihin, hindi niya ginagamit yung kanyang kapangyarihan legitimately. It has been used illegitimately. But then, the Lord Jesus Christ is very firm doon sa kanyang stand. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word of God. So, ibig sabihin dito na ang kapangyarihan that bestowed the Lord Jesus Christ is not for Him alone. Hindi para sa Kanya. Ito ay para sa humankind. Ito ay para sa tao na dapat gamitin yung Kanyang kapangyarihan. He always uses power to help men, thereby demonstrating and giving evidence that what He was claiming was true. He is the Son of God, sent to save the world. Ito po ang gamit ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang kapangyarihan ay para sa kaligtasan ng mga tao dito sa mundong ito. And His power, yung kanyang kapangyarihan, ay dapat nakikita doon sa krus ng Kalbaryo. So, pag ang Panginoong Hesukristo, His power, He uses power for Himself, ibig sabihin, He is not trusting God the Father. He trusts Himself. Kung nag-yield ang ating Panginoong Hesukristo, He would be saying that man could use their abilities and to center their abilities para sa kanilang sarili lamang. If we are filled with the Holy Spirit and we have gifts na ipinagkaloob ang Panginoon sa atin, yung gifts na yon ay hindi para sa atin. Ang gifts na pinagkaloob ng Panginoon sa atin ay para sa mga mananampalataya at para sa ibang tao. We must use our gift to edify the church. We must use our gift to encourage and to build up the faith of every Christian believers. He would be saying, kung halimbawa nag-yield ang Panginoon, He would say sa tao na, okay, because you are using your talent, you are using your abilities, then you build yourself up. Ibig sabihin, instead of honoring God, yung pride ay nasa atin. Sapagkat yung gift na ipinagkaloob sa atin ay ginagamit lamang natin sa ating sariling kapakanan. So, ito po yung dapat po nating maunawaan dito sa temptation na ito. Jesus' answer was that something more than physical food. Hindi lamang physical food ang kailangan ng tao, but what we need is spiritual food. Tingnan po natin, sa buhay po natin, 7 araw meron sa 1 linggo. Doon sa 7 araw, meron tayong 1 araw na linggo para sumamba sa ating Panginoon. Ano ang nangyayari doon sa 6 na araw na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin? Are we nourished
spiritually on those 6 days na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin or during Sunday only. Attend tayo sa Sunday sapagkat makikinig tayo ng salita ng Panginoon. Pagkatapos ng Sunday, praise the Lord, libre na ako sa aking mga spiritual na gawain. Sa physical naman ako. Okay. So, yung necessities are legitimate. However, the problem arises when we are tempted. Okay. Ginagamit natin yung sarili nating ability. We focus on our own ability and we use our abilities to build up ourselves. Gaining honor, hindi para sa Panginoon, kundi para sa sarili natin. We misuse our ability and we live for the physical and not for the spiritual. Sabi sa John 5 verse 24, "Very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life." Napakahalaga ng salita ng ating Panginoon. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. So, ang salita ng Panginoon ay napakahalaga sa akin, sapagkat whoever hears my word and believes him who sent me, he has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. Ito po yung salita ng ating Panginoon na napakahalaga sa atin. Sabi sa verse 5 to 8, okay. Then the devil, taking him up on a high mountain, showed him all the kingdoms of the world in a moment of time, and the devil said to him, "All this authority I will give you, and their glory, for this has been delivered to me, and I give it to whomever I wish. Therefore, if you will worship me before me, all will be yours." And Jesus answered and said to him, "Get behind me, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve." So here comes a temptation. Temptation to seek ambition through compromise. Pinapakita dito ni devil yung na ang kanyang authority ay nasa kanya dito sa sanlibutan na ito. At yung authority na yan, yung lahat ng bagay na kanyang makikita, yung kingdoms of the world, ipagkakaloob ni Satan kay Jesus. Ngunit ang kinakailangan ay sambahin ng Panginoon si Satan. And Jesus answered and said to him, "Get behind me, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve." So, dito, ang pinapakita dito na temptation ay yung tinatawag na compromise ambition. Isa lang ang ambition ng ating Panginoong Jesucristo. May ambition ba ang Panginoong Jesucristo? Meron. Ang ambition ng ating Panginoong Jesucristo is for the salvation of the humanity and to teach to the people about the kingdom of God. And that is the ambition of the Lord Jesus Christ. Hindi ambition ng ating Panginoon na makamtan ang glory ng sanlibutan na ito. Okay. Yung glory ng sanlibutan na ito na siyang nanggaling kay Satan ay hindi maaring matanggap at hindi maaring maging katanggap-tanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Satan enticed Jesus in a moment of time. Satan flashed across Jesus' mind all the kingdoms of the world in their enormous glory. Yan, glory na yan. Yan, sanlibutan na yan, ipagkakaloob ko sa inyo, sa iyo, sabi ni Satan.
sapagkat si Satan control the possession and glory of the world. So, makikita po natin na nagbibigay ng compromise itong si Satan sa ating Panginoong Hesukristo na hindi kinakailangan na matupad yung kagustuhan ng Diyos Ama doon sa mission na ipinagkaloob sa ating Panginoong Hesukristo. Na ang isipin ng ating Panginoong Hesukristo ay yung bagay dito sa mundong ito. Ang nais ni Satan that Jesus would compromise himself. Saan? By compromising his standards and behavior, by compromising his loyalty and faithfulness to God, by compromising his ministry in mission. Ito yung pinaka-purpose kung bakit ang kaluwalhatian ng sanlibutan na ito ay nais niyang ipagkaloob sa ating Panginoong Hesukristo. Gusto niya na yung mag-iba, yung standards at yung behavior na naisin ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang nais na maipatupad sa bawat tao dito sa mundong ito. Lalong-lalo na yung kanyang loyalty at yung kanyang faithfulness sa ating Panginoon Diyos. Ngunit, ang ating Panginoong Hesukristo, He was quick and decisive, totally dependent upon the Scripture to conquer the temptation. Ang sabi niya dito, na, "Get behind me, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve." So, not the glory of the world, but the glory of God's kingdom, ang naisin ng ating Panginoon Hesukristo, setting aside doon sa mga tukso sa kanya ni Satan, and his quick and decisive response using the Scriptures. Napakahalaga ng salita ng ating Panginoon. So, kung ang salita ng Panginoon ay nasa puso natin, once we are tempted, mayroon tayong maibabalik, mayroon tayong ibabato doon sa ating ban. Hindi natin siya babatuhin physically, sapagkat siya ay spiritual. Babatuhin natin siya ng salita ng Panginoon. Yung matinding salita ng Panginoon na na-click, siya ay aalis, siya ay kakaripas ng takbo sa harapan natin. There is a right way and wrong way to achieve one's end and purpose. And He, the Son of God, would choose the right way. Isang picture na makikita po natin. The power and the glory of the world comes from many things. Ito po yung mga bagay-bagay dito sa sanlibutan na ito. Gusto niya ng mansion? Or arms, possessions? Sino ang gusto ng fame? Sino ang gusto ng success? What about influence? All these things are in this world. Okay. Yan po yung sinasabing glory na matatamasa ng isang tao dito sa sanlibutan na ito. But Satan is telling the Lord Jesus Christ, worship me at lahat ng ito'y ipagkakaloob ko sa inyo. Tulad nga ng example kanina, if there is an offer sa atin na pera, what would you do? You would accept it or you will reject it. Tandaan po natin, there is nothing wrong with ambition and desire to fulfill one's calling in our life. Hindi po masama ang ambition, lalong-lalo na kung ang ambition natin ay para sa ating Panginoon at para sa kapurihan ng ating Panginoon. Okay. The wrong is found in following Satan
when tempted to satisfy one's desire and ambition instead of following God. Verse 9 to 12, then he brought him to Jerusalem, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down from here. For it is written, he shall give his angel charge over you to keep you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. And Jesus answered and said to him, it has been said, you shall not tempt the Lord your God. Sabi niya, punta ka doon sa tuktok ng temple, na pinnacle, tumalong ka doon at pag tumalong ka, sasaluhin ka naman ng anghel. Tama o mali pag tumalon ng ating Panginoong Jesucristo? Talaga bang sasaluhin siya ng anghel? Tama po, sasaluhin siya. But then, tandaan po natin, ang Panginoong Jesucristo hindi pa nakagawa ng miracle. So, ito si Satan, walang alam ito doon sa miracle na dapat gawin ng ating Panginoong Jesucristo. Kundi ang alam niya na may kapangyarihan ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi niya, pag tumalon ka dyan, sasaluhin ka naman ng mga anghel eh. Hindi ka naman na mababasag ang iyong katawan at masisira ang iyong katawan. Sasaluhin at sasaluhin ka ng mga angel. So, in this temptation is unique and impressive. Bakit? Unique and impressive. Sapagkat, ang sabi ni Satan, pag tumalong ka dyan, sasaluhin ka ng mga anghel at ang mga tao na makakakita niyan ay mamamangha sa iyo. At pag namangha sa iyo, ang mga tao ay susunod sa iyo. Ngunit hindi po yan ang way of God na kinakailangan. Yun para lamang sumunod ang tao dahil there is a sensation, impressive and shocking things na nangyayari, susunod na sa iyo yung tao. Hindi yun ang kapamaraanan ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat ang kapamaraanan ng ating Panginoon Diyos sa katauhan ng Panginoong Jesucristo ay doon sa cross of Calvary. Doon sa cross of Calvary na kung saan ang mga tao ay matututong humingi ng tawad, magrepent, magsisi sa kasalanan, tanggapin siya, yung kaligtasan at manatili ang Panginoong Jesucristo sa kanilang buhay so that the person will follow Him. Susunod yun pagkat doon sa mga trials and tests na nakikita nila, sufferings ng ating Panginoong Jesucristo, ito yun magiging isang nature na tatanggapin ng mga tao upang sila ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. And not only that, doon sa mga pangaral ng ating Panginoong Jesucristo about the kingdom of God. And that is the way of God. Hindi way ng God yung patatalunin siya doon at para mamangha lamang yung tao, and that's the way para sumunod ang tao sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po yun ang kapamaraanan ng ating Panginoon. Satan tempted Jesus to choose some way other than God's way. Satan tempted Jesus to misuse Scripture by twisting it to suit his purpose. Yun ang gusto ni Satan. Kaya nga, sa tukso ni Satan, natitwist yung salita ng Panginoon. Kaya nga, musulpot yung maraming kulto. Tinitwist yung salita ng ating Panginoon. Kung ano ang tama, binibigyan nila ito ng kamalian, tinitwist nila ito upang sa ganon, maging interesado ang tao at sumunod sa kanila. Satan tempted Jesus to give people consciousness, a religion of feelings. No? People do not want a life of self-denial and sacrifice.
Ito yung ayaw ng tao. Sabi ni Satan, susunod ka ba sa Panginoong Jesucristo mo? Mahirap yan. Kinakailangan, you must take up the cross, deny yourself, sacrifice, at susunod ka. Mahirap yun. Sapagkat ang gusto ni Satan ay yung quick fix na madalian, na may stir up yung emotions natin. No? At sabi ni Satan sa atin, Kristiyano ka nga, kahit pa paano, maging carnal Christian ka naman. Ano yung carnal Christian? Yung Kristiyano na gumagawa ng kasalanan na paunti-unti. Sabi ni Satan ang tempt ni Satan sa mga mananampalataya, yes, Kristiyano ka, okay lang yan. Maging carnal Christian ka. Magsinungaling ka ng kaunti lang naman yan Gumawa ka ng hindi maganda, okay lang yan, kaunti. That is the temptation of Satan sa mga mananampalataya. Okay. At ang nais ni Satan na tayo, mga mananampalataya, we should not experience yung sacrifice. Sabi, magpapakahirap ka pa nagpapakahirap ka biyan Yung born again, alam mo naman ang born again, maraming bawal sa born again Okay. Kaya yung temptation ay talagang nakapagbabago ng isipan ng tao. Lalong-lalo na kung hindi ka rooted sa salita ng Panginoon. Maraming bawal sa born again. Okay. But then, minsan sinasabi ni Satan, okay lang ma-born again ka, pero umattend ka lang, ayos lang yan. Makita ka lang doon ng ayos lang yan. So, pag halimbawa, meron kayong lakad, may mga activities sa church, umabsent ka muna. Pumunta ka muna doon sa mga lalakarin mo. May reunion kayo, pumunta ka muna doon. Lakad kayo ng barkada nyo, pumunta ka muna doon, huwag ka muna umattend ng church. Sabi ni Satan, meron kayong date ng boyfriend, girlfriend mo, mag-date ka muna. Hayaan mo muna mag-date kayo, maranasan mo muna na maging maligaya kayo ng boyfriend, girlfriend mo, sabi ni Satan. And that is true. That is the temptation of Satan, lalong-lalo na sa mga mananampalataya. It is not God's way, no? It is not God's way. Yung temptation na tinuturo ni Satan sa ating Panginoong Jesucristo. He is attempted to divert other than God's way. Iba ang kapamaraanan ng ating Panginoon Diyos para ang tao ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. At ang way ng ating Panginoong Jesucristo para sumunod ang tao, it is on the cross. Doon sa kanyang sufferings, doon sa kanyang death, doon sa kanyang resurrection, yun ang bagay na dapat maging focus sa isang mananampalataya para tuluyang sumunod ang tao sa kanya. Minsan maraming priority tayo na hindi naman talaga priority. Kung i-compare natin doon sa totoong priority. Ano ba ang totoong priority natin? Hindi ba ang paglilingkod sa ating Panginoon? If we dwell on physical things in this world, tandaan po natin, our body and soul will cost nothing. Kung tayo ay magdidepende lamang sa mga physical na bagay dito sa mundong ito, na nakikita natin, physical things that in the future, it will all be demolished. Lahat yan ay mawawasak. And even though na hindi masira yan, once na tayo ay nawala dito sa mundong ito, every physical things, material things na meron tayo, nga sinasabi ko sa Bible study, hindi naman natin madadala sa lugar na kung saan tayo pupunta. Kung pupunta ka sa impyerno, madadala mo ba yung kayamanan mo? Kung pupunta ka sa langit, madadala mo ba yung kayamanan mo? Then why? How
Bakit ang mga tao dito sa mundong ito ay gustong magkamal ng limpak-limpak na salapi? Gusto nila magkaroon ng sukdulang kapangyarihan upang sila ay kilalanin. Yung fame, arms and possessions, gusto nila ng mansions dito sa sanlibutan na ito. Ano ang gagawin mo doon sa lahat ng bagay na yan? All those things are nothing. Mga basura lahat ng bagay na yan. But then, habang tayo po ay nandito sa mundong ito, tandaan po natin, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon Diyos. In every necessities ng buhay po natin, ito po ay ipagkakaloob po ng Panginoon sa atin. Manatili lamang po tayong faithful sa ating Panginoon. At i-focus lamang po natin ang ating puso sa pagsunod sa ating Panginoon Diyos. All men are tempted to bypass God, to choose another way. The way of the cross is hard and difficult, yet it is only the way of God. Trying to devise another way to God only spells doom. Some try to twist or stretch scriptures to allow them to do what they want so that they committed sin, to devise some way to God other than the cross. Maraming gusto ang tao dito sa mundong ito. Ayaw ng tao na nahihirapan siya. Gusto niya puro sarap, puro comfort. But then, hindi po yung pwede mangyari sa atin bilang mananampalataya. Sapagkat alam po natin kung ano ang na-experience ng ating Panginoong Jesucristo. Give consciousness about our feelings. Yung ating mga nararanasan, yung ating mga gusto natin na mag-gratify natin yung sarili natin. Gusto natin ma-stimulate yung feelings natin. Gusto natin ma-stir up yung emotions and flesh natin dito sa mundong ito. At ayaw natin maging seryoso sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa verse 13 to 15, now when the devil had ended every temptation, he departed from him until this opportune time. Jesus began his Galilean ministry. Then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee, and news of him went out through all the surrounding region, and he taught in their synagogue, being glorified by God. The Lord Jesus Christ has victory over temptation. He used the Word of God. Ang ginagamit ng ating Panginoong Jesucristo ay Scriptures. So much for us, every Christians, dapat mayroon pong nakatabi dito sa puso natin na salita ng Panginoon that we will quote upang ma-receive natin yung promise ng Panginoon at upang i-resist natin yung ating mga kaaway. Mas mabuti nga kung we have the full armor of God. Okay. The victory was won, the temptation was conquered, and Satan was routed for a while. He would be back, but for now, there was peace and freedom to carry on the ministry. Hindi po nangangahulugan na kapag nagkaroon tayo ng victory sa temptation, na overcome natin ang temptation ay tapos na. Hindi po yun. Sapagkat ang temptation ay may kasunod pang another temptation. Pagkatapos nyon, may susunod pang temptation. So, we must guard ourselves, brethren. Kinakailangan maging mapagbantay tayo sa ating sarili. Yun na ang pinakamainam, mga kapatid. Bantayan na lang natin yung ating sarili. We must guard ourselves against any temptation. Huwag yung iba ang babantayan natin. Minsan, iba ang binabantayan natin si ganito, ginawa na naman yung si gano'n, ayun na naman, ginawa niya, sige. Hindi kapatiran, hindi mananampalataya
ang babantayan natin. Ang bantayan natin ang mahigit pa yung ating sarili. So, dahil dito, that the Lord Jesus Christ has victory over temptation, Jesus' great power was demonstrated. Sabi dito, Jesus returned in power. Jesus' great fame was spread abroad, and news of him went out through the surrounding region. And great ministry in the synagogue was admired. And he taught in their synagogue, being glorified by all, and being glorified by God the Father. So mga kapatid, victory over temptation does not mean a person is freed forever from temptation. In this life, temptation will always return. It did for Jesus, it will for us. Sabi nga sa 1 Peter verse 5, verse 8 and 9, wala tayo sa slide nyon, sabi niya dito, be alert and sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Tandaan natin na isang trial sa atin ay yung bang merong temptation na dumating sa atin. It is a form of trials sa atin. It is a form of test upang tayo ay ma-prove na talaga loyal tayo, mayroon tayong strength, we are tough doon sa salita ng ating Panginoon. Jesus was conquered, temptation was conquered, and victory was won. Sabi sa James chapter 1 verse 12, blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Doon sa mga tao na talagang nag-persevere sa mga trials, sa mga test, na napagtagumpayan yung mga temptation natin sa buhay natin. Sabi dito, he will receive the crown of life that the Lord has promised. I believe, gusto ba natin ng crown of life? Amen ba tayo doon? Kung ayaw nyo, sige, sa akin na lang yun. Amen. Praise the Lord. So, conclusion. Ayaw nang lumipat sa conclusion. Ayaw yata na magtapos tayo. Amen. Yan, conclusion. Victory over temptation will lead you to great results in a person's life with more power, a greater testimony, a greater ministry, as long as we remain in Jesus and speak forth boldly the word of God in any circumstances in our life. Tandaan po natin, kung ang ating Panginoong Jesucristo nakaranas ng temptation, we too will experience temptation. But check it out. There is a good and bad temptation. Bad temptation, if we yield doon sa temptation, then we sin against God. Ang Panginoon, natutuwa ako sa ating Panginoon, and I praise the Lord God, because we are praying, Lord God, we are praying sa ating bansa, Panginoon, kailan matitigil ang problema ng korupsyon dito sa ating bansa? Kailan, Panginoon, matitigil? We are praying and we are praying. Every Christians are praying. But then, the Lord God is good. Yung kapamaraanan ng ating Panginoon Diyos ay iba. Yung kapamaraanan na hindi natin iisipin na sa isang kilos ng ating Panginoon na inalaw niya ay marireveal lahat yung mga hindi magagandang gawain dito sa ating pamahalaan. And that is for God na sinagot niya ang ating mga panalangin. And for us, every Christians, we must check it out, yung ating sarili. Guard ourselves because temptation
is around the corner. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa inyong banal na salita. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang maging shield namin bilang isang mananampalataya. Ikaw, Panginoon, ang maging refuge namin upang sa ganon, Panginoon, ang aming adhikain na maglingkod sa inyong kaharian ay magkaroon ng katuparan. Dalangin namin, Panginoon, that we may be tried, we may be tested, and we may be proved to resist and to reject all those temptation na darating po sa aming buhay. Panginoon, kayo lamang po ang shield namin upang sa ganon, Panginoon, ay maiwasan at ma-reject at ma-resist namin yung mga different forms of temptation sa buhay po namin. Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, na ang bawat isa ay maging, ikaw po, Panginoon, ang maging Lord God, upang sa ganon, Panginoon, ay mapanatili sa bawat mananampalataya yun taglay na kabanalan, Panginoon, taglay na panunod sa iyong kaharian. Even though, O Lord God, nasa buhay po namin, alam namin, maraming challenge na darating sa buhay namin. Panginoon, ikaw po ang magsisilbing kalakasan namin sa lahat ng panahon habang kami ay nandito sa mundong ito. Nagpapasalamat sapagkat kami ay mayroon tinitingnang pag-asa dahil sa inyong muling pagbabalik. Lord God, help us, O Father God, we occupy this day of our life seriously, O Father God, para sa inyo lamang, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila, tanging sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, at ang lahat ay magsasabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.